Isang magandang umaga muli mga kapatid at sa umagang ito ay ating itutuloy ang mga natitira pang mga kabanata sa 1689 London Baptist Confessions of Faith. So tayo po ay may dalawang chapters na lang. So either matapos natin ito next Sunday o isa pang Sunday, we will we'll see, no? But we only have 2 chapters to go. At yung una ay pag-aaralan natin ngayon at di ko siguro matatapos yon bagamat tatlong ang tawag nito, tatlong paragraph lang yan, pero yan po ang ating titingnan ngayon. So, ang chapter 31 po ay patungkol sa estado ng tao pagkatapos ng kanyang kamatayan at ang pagkabuhay na muli ng mga patay. So, yung huling araw, yun ang ating pag-uusapan ngayon. So, dahil mahalaga ang paksa na ito, mas minabuti ko na unahin lang muna at pagtuunan ng pansin yung estado ng tao kapag namatay na siya, saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Yun yung tinatawag ng mga teologo na intermediate state o the state of man after death. No? So, ang gagawin natin, titingnan natin ito. Itong dalawang kabanata ng 1689 ay pumapasok siya doon sa tinatawag na eschatology. Ang eschatology ay isang termino na ginagamit ng mga theologians sa pag-aaral patungkol sa mga bagay na panghuli or the doctrine of the last things. So, medyo highly debated ito, sometimes causing bitter divisions among professing Christians at meron talagang mga differences. And even among Reform group, there are some differences. While there are differences regarding what will and what will not happen in the end times, nearly all believers agree doon sa fundamental truth na si Jesus Christ babalik uli. Jesus Christ will return. At yung anumang kampo ng paniniwala pagdating sa eschatologies within the Reformed community ay naniniwala doon sa katotohanan si Kristo ay muling babalik. At doon nagkakapare-pareho tayo. Nagkakaroon lamang ng problema bago dumating ang pagbabalik ni Kristo, sapagkat doon may mga nagtuturo na may mga pangyayari pa, may mga series of events that will take place before the actual coming of Christ. And yan ay doon nagkakaroon ng divisions o nagkakaroon ng debate o nagkakaroon ng mga disagreement. No? However, as I said, regarding the truthfulness and the certainty ng pagdating ni Christ, everybody accept it, everybody embrace it. No? So, sana pagdating sa bagay na yon ay hindi tayo magkakaroon ng division. So, the final 2 chapters of the confession, as I said, ay concerned with eschatology. The confession presents this topic in a very simple way. Now, kung gusto ninyong muling pag-aralan yung eschatology, meron ako pong series ng, hindi ata naka-record yun sa YouTube natin, sorry. Sapagkat 10 years ago, I had a series in eschatology sa ating Sunday school. Kaya akala ko naka-record sa YouTube natin, hindi pala. Kasi I did discuss that before, no? So, yung iba sa inyo rito, maaring wala pa nung panahon na yon. So, kaya I discussed that in a very detailed manner. So, dito sa ating confession, hindi siya dinidiscuss ng detalye. Mas mga simple lang at saka yung mga mahahalagang event lang ang binigyan ng pansin. Okay. Ngayon, ang ating tatalakayin ay yung intermediate state. No? So,
gawan muna natin ano ba yung intermediate state para maintindihan natin. What is an intermediate state? A simple definition is this. It refers to the state of humans after death and before the return of Christ. It refers to the period between a person's death and resurrection. Yan. So, dito sasagutin yung tanong na, pag namatay ba ang isang tao, saan pupunta yung kaluluwa niya? Na? Yan. Yun yung ang tawag doon, intermediate state. Bakit siya tinawag na intermediate? Kasi hindi siya final state. So, tandaan natin, magkaiba yung final state, ano yung estado ng tao sa huling panahon at kung ano yung estado niya kapag namatay siya ngayon. Saan pupunta yung kaluluwa niya? Maglalakbay ba ito? Magpo 40 days ba ito? Yung iba, di ba, merong mga 40 days po 40 days celebration. Siya ba ay umiikot-ikot muna at nagpaparamdam doon sa mga taong may pagkakautang sa kanya, no? O doon sa mga taong maaring nakalimot na gawin ang kanilang mga tungkulin nung siya ay buhay pa, no? O ano ang kanyang ginagawa. So yun ang ating titingnan ngayon. Okay? So, isa pa sa titingnan natin, siyempre, yung estado ng isang Kristiyano, pag namatay yung Christian, saan pupunta yung kaluluwa niya? At pag namatay yung hindi Christian, saan pupunta yung kaluluwa niya? No? So, yun ang ating titingnan ngayon. Okay, tingnan natin ang paragraph 1. Bumabalik ang mga katawan ng mga tao sa alabok, pagkamatay at nabubulok. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa na hindi namamatay ni natutulog ay bumabalik agad sa Diyos na nagbigay sa kanila. Ang mga kaluluwa ng mga matuwid na pinasasakdal sa kabanalan, pagkamatay ay tinatanggap sa paraiso kasama ni Kristo. Tinitingnan nila ang mukha ng Diyos sa liwanag at kaluwalhatian. At naghihintay sila sa lubos na katubusan ng kanilang mga katawan. Ang mga kaluluwa ng mga masasama ay itinatapon sa impyerno at doon sila ay nananatili sa pagdurusa at lubhang kadiliman na nalalaan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon sa banal na kasulatan, wala nang ibang lugar pa maliban sa dalawang ito para sa kaluluwang nahiwalay sa kanilang mga katawan. Yan ang presentation ng paragraph 1. So paragraph 1 concentrates on the intermediate state. Now, dalawang bagay ang ating nakita at kung isa-summarize natin, may dalawang bagay lang yan. Pinapakita rito na merong distinction yung katawan at yung kaluluwa. Pangalawa, meron ding distinction ang mga taong matuwid at yung mga taong masama. Okay? So yun ang ating pag-aaralan ngayon. What is the distinction between body and soul? So, una, distinction between body and soul. First of all, human beings consist of two basic components, a body and soul. Two basic components. So, ako po ay personal na naniniwala na dalawang bahagi lamang ang tao, no? Hindi tatlo. No, marami nung ako po ay estudyante pa sa isang Bible College, ay sa aming tinatawag na theological defense, ay dinipensa ko yung tinatawag na trichotomy, o yung paniniwala na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu. But later on, nakita ko, mukhang hindi ito klaro at hindi ito kayang, para sa akin, it cannot hold water.
So, I shifted from that kind of belief to dichotomy, which is the belief that dalawa lang ang components, dalawa lang ang constitution ng tao. Meron siyang katawan at meron siyang kaluluwa. Paano yung espiritu? Di ba sinasabi rin may espiritu tayo. Yung paniwala natin, dyan ay, yung kaluluwa sa espiritu ay ginagamit synonymously. Ang ibig sabihin, yung kaluluwa at saka yung espiritu, minsan ginagamit espiritu, minsan ginagamit kaluluwa, pero ang tinutukoy lang nun, yung immaterial na bahagi ng pagkatao ng tao. So meron tayong dalawang bahagi, yung material, itong nahahawakan, nahihipo, at yung immaterial, yung hindi nahahawakan, hindi nahihipo, at hindi nakikita. Yun yung immaterial. So, kahit na ngayong sa oras na ito, mayroong bahagi sa pagkatao natin na hindi nakikita. Yung isip natin, yung nararamdaman natin, di ba? Yung damdamin natin, yung kalooban natin, hindi nakikita yan ng ibang tao. Tayo nararamdaman natin, no, na, di ba? Alam mo yun, pero nobody can see it, nobody can hold it, nobody can touch it, no, and smell it. No, hindi mo maaamoy. No, pagka may naamoy ka, ang naaamoy mo sa kanya yung panlabas. Kung may naamoy ka mang hindi maganda, ibig sabihin, yung panlabas na bahagi ng kanyang pagkatao ay may problema. Maaaring di siya naligo, no? Maaaring di siya nag-toothbrush, o maaaring may pinuntahan siyang isang lugar na hindi kaaya-aya ang amoy at na dumikit sa kanyang katawan. So something like that. O maaaring may sakit siya na maaaring nandoon sa kanyang ano. So we cannot smell the immaterial part of man, but we can only smell the material part of man. Naintindihan natin siguro yan, ano? But the Bible is very clear. Dalawa lang ang component ng tao. Now, I will not dwell sa oras na ito doon sa bakit ko nasabing dalawa lang at hindi tatlo, sapagkat hindi yun ang ating paksa. Siguro, pag ang naging paksa natin ay patungkol sa doctrine of man, pwede nating talakayin yan, yung tinatawag na dichotomy and trichotomy. Pero at this time, we will not be discussing that. So, ngayon, ang isa sa mga mahalagang ebidensya sa Bible na ang katawan ng tao, no, ang physical at ang immaterial ay na dalawa ang bahagi ng tao, yung immaterial at saka yung kanyang material, ay kapag namatay na. Sapagkat sabi ng Bible, basahin natin sa Genesis chapter 3 verse 19. Una, sabi, by the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So tayo daw, nanggaling sa alabok, yung katawan natin ang tinutukoy, at pagkatapos, babalik din tayo sa alabok. At totoo naman yan. And then Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. So makikita natin, inihihiwalay na, no? Pag namatay ng tao, magkakahiwalay yan. Now, kung sakaling hindi namatay ang tao, hindi magkakaroon ng pagkakataong magkahiwalayan. Kasi ang tao, kung sakaling hindi nagkasala ang tao, hindi magkakahiwalay yung dalawang bahagi na yan. No? Sapagkat nilikha talaga tayo na mayroong dalawang bahagi. May katawan at saka may kaluluwa. Nung ginawa ng Panginoon, di ba? Kumuha ang Panginoong Diyos ng alabok o alikabok. Pwede nating sabihin, alikabok talaga yun eh. Parang alabo o alikabok. Pagkatapos hinulma niya ito at ginawa niyang hugis ng isang katawan, at pagkatapos hiningahan niya at naging kaluluwang may buhay. So ang tao ay tao dahil may katawan at mayroong kaluluwa. Kapag nawala yung kanyang kaluluwa, hindi na siya tao. No? Hindi na siya tao. Hindi kailanman sinabi ng Bible na ang mga taong namatay na ay tao. Ang tawag nga sa mga namatay na, espiritu. Espiritong ginawang sakdal. No? Kasi wala silang katawan eh. Ang tao ay tao pag may katawan.
At ang tao ay tao kapag may kaluluwa. Kung ang nakikita ay katawan, walang kaluluwa, hindi na siya tao. Because we are created as man. And man consists and constituted by two components. Ano yun? Body and soul. Okay? Ngayon, dahil nagkasala ang tao, ang nangyari, namamatay ang tao. At kapag namatay ang tao, pumupunta yung kanyang katawan sa lupa. At yung kanyang espiritu ay humaharap sa Diyos. Okay? So, diyan ay malinaw na pinapakita sa atin. Alam naman natin na ito, pero maalagang ma-remind lang sa atin, basic yan sa biblical presentation. Another thing, after the death, ang inassert ng ating confession, the body decomposes while the soul continue to exist and is conscious. So, hindi natulog yung espiritu. Hindi, di ba, ang paniwala ng mga iba, maging ng mga sabadista, kapag namatay ang tao, natutulog yung kaluluwa. So, hanggang sa dumating yung araw ng pagbabalik ni Kristo, gigisingin sila. No? Ngayon, tulog na tulog. Haba naman ang tulog, ano? Kasi, may mga namatay na nung unang panahon, tulog pa rin hanggang ngayon. So, yun ang isang magiging problema doon sa katuruan na yan. Magiging, yung tawag nila ay soul sleep. Natutulog ang mga kaluluwa. Yung iba naman, ang paniwala, nag-i-extinct. No? Na wawala, tulad ng mga aso, ng mga hayop na namatay, wala naman silang mga kaluluwa. So, ganun. O, nag-i-extinct. Pero malinaw sa Bible, kapag namatay na ang tao, ang mawawala ang kanyang katawan, magde-decompose, maaagnas. No? Pero yung kanyang kaluluwa, magpapatuloy at conscious. Conscious. May isip. May damdamin. And in that sense, pwede nating sabihin, the soul is deathless. Hindi siya namamatay. Immortal siya. So tayo, immortal tayo. No? Hindi tayo namamatay. In a sense na hindi tayo nawawala sa pag-iral. Pag namatay ang tao, umiiral pa rin siya. Nasa ibang dimension. Nasa ibang kalalagayan. Nasa ibang kondisyon. Okay? Isa pa. Sin causes the unnatural separation of body and soul. Ito yung binanggit ko kanina. Physical death is a horrible thing. It is the penal consequence of sin. The decomposition of the body and the nakedness of the soul, no, is evident. So nakikita niyo, pag namatay ang tao, magde-decompose yung kanyang katawan, ano mangyayari sa kanyang kaluluwa? Magiging hubad. Di ba? Kasi yung katawan ng tao, ang damit ng ating kaluluwa. No? Yun yung damit. Kung paano yung katawan natin ito, meron tayong damit, yan, suot-suot natin. Pero yung kaluluwa, meron siyang damit. At ang damit niya, yung katawan. So pag namatay ang tao, yung kaluluwa nawawala ng damit, nawawala ng kasuotan. Samantalang ang katawan ay nadidecompose. At ito ay produkto ng kasalanan. No? At kahit ng mga Christians, Christian ka na, you will still suffer death. Ang wala nga lang sa iyo, eternal death. At yun ang isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. That we will not suffer eternal death. Nonetheless, we should not delight on death. Hindi tayo natutuwa sa kamatayan. Hindi natin ipinagbubunyi ang kamatayan. Kahit kaninong kamatayan. Hindi natin ipinagbubunyi. Sapagkat ang kamatayan ay kaaway. Ang kamatayan ay isang unnatural na bahagi ng paglikha ng Diyos sa atin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mamatay. Nilikha tayo ng Diyos para mabuhay magpakailanman. Ngunit merong pumasok sa eksena, yan ang kasalanan, na siyang naging dahilan kung bakit ang kamatayan ay dumating sa buong sanlibutan. So, dapat makita natin yung katotohanan na yan. Kaya nga, hindi tayo dapat nakikipaglaro kay kamatayan. Hindi tayo yung natutuwa, no, sa issue ng kamatayan. We are not rejoicing in death. And even the death of anybody. We don't rejoice because pag may namamatay, pinapakita lang nito na may yung unnatural na bahag ng
unnatural na bagay ay dumating sa isang tao. Ito'y kaaway, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15. Death is an enemy. Kaya nga, di ba, ang kaaway, nilalabanan, ang kaaway, iniiwasan. Tama ba yun? No, ang kamatayan, iniiwasan natin. Kaya nag-iingat tayo sa pagdadrive, nag-iingat tayo sa pagtawid sa mga kalsada, nag-iingat din dapat tayo sa kinakain, no? Nag-iingat tayo sa maraming bagay. Bakit? Alam natin, maaari tayong mamatay kung hindi tayo mag-iingat. O maaari rin tayong makamatay kung hindi rin tayo mag-iingat. No? So, dapat nating ituring ang kamatayan na isang kalaban. Bagamat hindi natin ito maiiwasan. Bagamat ito ay darating sa sinuman. Okay? And then, isang bagay pa gusto kong sabihin, Christians can face death with courage and hope because death won't separate them from Christ. Ito yung blessing sa atin. Philippians chapter 1, verses 21 to 24. For to me, to live is Christ and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet, which I shall choose, I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, and for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. So dito makikita natin si Apostle Pablo, meron siyang struggle. No, gusto niyang mamatay na kung tutuusin para makasama niya ang Panginoon. Pero sa kabilang bahagi ng kanyang isip at puso, gusto niya pa rin mabuhay para sa kapakinabangan ng Ebanghelyo at sa pangangaral ng Ebanghelyo at para sa mga Kristiyano para makapag-ministeryo pa siya. So, ito yung dalawang bagay na dapat din nahahati sa ating isip, no? Bilang Christian. Kung gusto nating mabuhay, hindi dahil marami pa tayong pangarap na maabot, na gusto pa nating yumaman, gusto pa nating umasenso, gusto pa nating marating ang pinakatugatog ng tagumpay, hindi dapat ganon. Kung tayo mga Christians ay naghahangad na mabuhay, gusto pa nating magpagamit sa Panginoon. Gusto pa nating maggamit tayo sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian. At yun ang pinakamarangal na dahilan. Hindi dahil meron kang pangarap na hindi ko pa natitikman ito, hindi ko pa napupuntahan ito, hindi ko pa nakikita ito, hindi ko pa naaabot ito. Ito'y pangsarili at pangarap ng mga tao sa mundo. At sana'y bantayan natin ang ating mga puso pagdating sa bagay na yan. Pero si Apostol Pablo sabi niya, kung ako man ay mamamatay, para sa akin ito'y malaking blessing. Kaya kaya niyang harapin ang kamatayan ng may tapang at may pag-asa, sapagkat alam niya, hindi ito ang katapusan, kundi ito'y pagpasok sa higit na mas mapalad at mas dakilang experience na makasama si Kristo at makita ang kanyang mukha. No? Makikita ba ng mga Kristiyano si Kristo pag namatay siya ngayon? I believe so. Bakit? Si Kristo may katawan. Hindi nawala ang katawan at hindi na mawawala yung katawan ni Kristo sa kanya. Yun ay makakasama niya na. Yun nga yung pinakadakilang bagay na nangyari sa Panginoong Kristo dahil sa kanyang pagpapakababa, no? At dahil sa kanyang pagiging kinatawan ng mga mananampalataya, ang kanyang pagkakaroon ng katawan na tao ay hindi na mawawala sa kanya. Siya yung magiging pattern natin. Meron siyang glorious body, meron siyang incorruptible body, meron siyang deathless body, and the same also is true when we die, no? And then resurrection will take place in the last day, we will also have the body like Christ. Deathless, incorruptible, and glorious body. So, yun ang isang bagay na dapat nating tingnan. So, alam nyo, malaking tulong din minsan na maisip natin ang mga bagay na ito. Kasi ako, marami na ako mga nadaluhan ng mga funeral service, nakapagsalita na ako sa mga funeral service, maraming pagkakataon na naka-witness ako ng mga namatay sa deathbed, no? Yung mga nasa deathbed, no? Mga naghihingalo, no? At marami akong mayroon na akong mga nakitang mga namatay na wala sa Panginoon.
Meron ako nakita mga namatay na nasa Panginoon na yung bago sila namatay, sinabi nila, handa na ako. Ano man ang mangyari. At kanino ko naririnig yun? Sa mga Christian. Kailanman, di ko narinig yun sa mga hindi Christian. No? Pero sa mga Christian, narinig ko yan. So, death is truly horrible for they don't have, for the unbelievers. Kaya, I don't remember hearing unbelievers in their deathbed saying, I'm ready. No? Because they don't have the right explanations of death. So, alam mo, mahaharap mo lang naman talaga ang kamatayan ng may katapangan kung naintindihan mo ang tamang paliwanag ng Biblia patungkol sa kamatayan. Tama ba yun? You can only face death with courage when you understand what is the right explanations from the Bible about death. When you don't understand it, then death is horrible to you. No, isang bagay na nakakakilabot para sa iyo. So, yan. So, punta na tayo doon sa pangalawang bahagi. Maikli lang tayo ngayon. Sana para maaga rin tayo makapag-break. So, nakita natin distinction between body and soul. Now, let's look at the distinction between the righteous and the wicked. Ano naman ang distinction? So dito makikita natin, una, the soul of the righteous will immediately goes to paradise. Luke chapter 23 verse 43, alam niyo yung pangyayaring ito, no? Yung isang nakapako doon sa krus, nananampalataya kay Kristo, anong sinabi ni Christ? Truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. So dito, sabi paradise, hindi sinabi purgatory. Diba? Sinabi ba niya? Today, you will be with me in purgatory. Dapat sana purgatory yung pupuntahan muna ng taong yun kasi ang sama ng buhay niya eh. Di ba? Ang sama ng pinanggalingan niya eh. Dapat sinabi ni Christ, purgatory. Di ba yun ang paniwala ng mga, ng mga kinagista nating relihiyon na pag namatay ang tao, may dalawang, di ba, lugar na pupuntahan. Ang mga taong ang mga nakagawa ng kasalanan, yung mga nakagawa ng venial sin, saan sila pupunta? Sa purgatory. Pero yung nakagawa ng mortal sin, diretso sila sa impyerno. So, yun. Kung tutuusin, di ba? Nakagawa ng mortal sin itong taong ito, pero sabi ni Jesus Christ, siguro, ipupurgahin muna kita doon sa purgatorio para karapat-dapat ka dito sa paraiso. Hindi, diretso ka sa paraiso. Dahil sa pananampalataya niya kay Kristo. Oh? And then 2 Corinthians chapter 5, verses 6 to 9. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage. And we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. So makikita natin na sabi ni Pablo, basta sa kanyang sarili, being a Christian, sabi niya, to be absent in the body is to be present with the Lord. No? So if I'm away from this body, I will be with the Lord. So the soul of the righteous will immediately goes to paradise. Hindi siya naglalakbay. Kahit kung Christian siya, hindi siya magpaparamdam ng 40 araw, 40 days, no, bago siya pumunta doon sa kanyang pupuntahan. Another point. The soul of the righteous are made perfect in holiness. The soul of the righteous are made perfect in holiness. Hebrews 12:23. And to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. Now, unang-una, sinabi ko na kanina, yung tao, kailanman ang mga namatay, hindi siya tinawag na man or human. No? O human being. Kasi ang man ay man kapag may katawan at may kaluluwa. Pero anong tawag? Doon sa mga Christians na namatay na.
Hindi sila tinawag na mga tao na nandoon sa langit, kundi ang tawag sa kanya mga espiritong ginawang sakdal. Mga espiritong ginawang banal. Spirits of the righteous made perfect. And therefore, brethren, one of the great blessings of the after death of the believers, ano yun? He will be made perfect. He will be made holy. Hindi na tayo magkakasala. Hindi na tayo makakagawa ng mali. Hindi na tayo mag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi na tayo makakaramdam ng kung ano-ano sa ating puso na hindi tama. Di ba? Dahil we will be made perfect and holy before the Lord. So, yun ang isang blessing. No? Kaya, di ba, minsan sinasabi natin, yung mga namatay na, di ba, ang tawag dito, yung madalas na sinasabi naman natin sa mga Christians, di ba, you are, set free from pain. No? Wala nang karamdaman. Pero ang isang pinakatamang salita, wala nang kasalanan. No? Kasi yung karamdaman na may produkto lang ng kasalanan. Yung karamdaman na may resulta lang ng ating pagsuway sa Diyos. Ang pinaka nawala, kapag nandun pa rin ang ugat, di ba? Meron pa rin bunga. Anong nawawala? Yung kasalanan ay wala na. However, ito ang problema. Though the departed righteous, hindi pala problema. Muli naman yung sinabi ko. However, though the departed righteous are in happy and glorious condition in the presence of Christ, their blessedness is yet incomplete. Ulitin ko yan, ha? Incomplete. Ang ibig sabihin, masaya na sila, mga namatay na Christian, yung mga members natin dito sa church na namatay na, nasa piling na ng Panginoon, hindi na maipaliwanag ang kanilang kagalakan. Yet, their blessedness, their happiness is not yet complete. May kulang pa. May kulang pa. No? Bakit? Sapagkat yung katawan nila hindi pa nare-redeem. Ang na-redeem lang yung kanilang kaluluwa. Yung na-redeem lang yung immaterial part. Pero yung kanilang katawan is about to be redeemed. They are still in the condition na disembodied spirit, mga disembodied people, no? Mga taong walang katawan. 2 Corinthians chapter 5, verses 2 to 4. For in this tent, ano yung tent na yun? Body. We groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed, by putting it on, we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. Wonderful truth from Apostle Paul. So, we want to be, lahat ng mga mananampalataya, no, na namatay na, they want to be clothed. Because at this time, they were naked. There is no cloth in their soul. Body is the cloth of the soul. Okay? Now, isa pang verse. O siguro verses na mababasa natin ay nasa Revelations chapter 9. Ewan ko, maliit na, no? Pero siguro basa pa rin naman. Verses 9 to 11. Ito sabi, Revelation 6, 9 to 11. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. Ito yung sinabi rito. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long
before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as they themselves had been. So, dito makikita natin yung mga, lalo na yung mga pinaslang dahil sa kanilang pananampalataya. Sabi, doon daw, maging sa paradise, they're still longing for the complete justice. No? They're still longing for the complete justice. At sabi kaya hanggang kailan ba mangyayari yung Panginoon? Sabi niya, maghintay-hintay lang kayo. Sapagkat meron pang papatayin. No? Meron pang mamamatay. Hindi lang kayo. Pag nakumpleto na, doon na mangyayari ang complete justice. What's the point? The point, brethren, is this. The unresolved justice makes the blessedness of their soul incomplete. No? So, napifeel pa rin ng mga taong namatay na, ng mga mananampalataya, yung incompleteness ng iba pang mga bagay. At one of them is the completeness of God's justice in the whole world. They can still feel that. Even in heaven. Especially those who are being slain because of their faith. No? So mayroon pang longing. Longing that magkaroon sila ng katawan. Longing of complete justice. But not only that, verse 11 is very, very striking for me. Sabi kasi doon, ang sagot daw ng Panginoon ito Sabi niya, mag-intay-intay lang kayo until the number of your fellow servants and your brothers should be complete. Anong sinasabi rito? I think I get this from Sam Waldron. Sabi niya, the blessedness of the spirits of believers must be incomplete as long as their brethren who are still on this earth are yet subject to the hostility of this world. Ang sinasabi niya, hindi pa rin ganap yung kagalakan ng mga namatay na Christian hanggat mayroon pang mga Christian na nandito sa mundo na nakikibaka. Ang ibig sabihin, yung completeness ng kagalakan ng mga Christians ay kapag nabuo na ang lahat ng mga elect. Lahat ng mga hinirang ng Panginoon mula pa ng itatagang sanlibutan ay magsama-sama na. Doon lang magiging complete yung tinatawag na kagalakan na nararamdaman ng mga taong mananampalatayang namatay na. Ang ganda nun, Anong sinasabi nun? The unity of the elect. The unity of all believers. That's wonderful, brethren. No? Sana may ganyan tayo. Damdamin din, kahit na wala pa tayo doon, Parang you feel like, kulang pa. Parang hindi pa kami sapat na ito lang ang bilang namin. Gusto ko pang may makitang mga mananampalataya kay Kristo. Sana yung mga anak ko. Sana yung mga kapatid ko. Sana yung mga magulang ko. Sana yung mga kapitbahay namin. You can still feel the incompleteness. And that's the reason why we are sharing the gospel. That's the reason why we are proclaiming God's gospel to the world. Because we can still sense the incompleteness. No? Imagine that. No? They are happy, and yet their happiness is not complete. Even in heaven. And so, kung gano'n ang nararamdaman ng mga taong nasa kalwalhatian na, ay dapat mas nararamdaman natin yan ngayon habang nandito pa tayo sa mundo, na meron tayong hangarin na i-share yung gospel sa mga tao. Hindi lang tayo satisfy lang sa sarili natin. Nung naging Christian tayo, hindi tayo na-satisfy na, okay na itong bilang namin. Masyado na tayong marami rito sa church. Yung minsan, even ako, naisip ko rin naman yan, ang dami naman masyado. Parang ang hirap pangalagaan, ang hirap pero hindi. Meron tayong sense of, di ba? Longingness and incompleteness. We want to see people coming to Christ. We want to see people being saved.
experience redemption, and be part of God's glorious body. Ganda nun, ha? Diba? So, though the departed righteous are in happy and glorious condition in the presence of Christ, their blessedness is yet incomplete. And then, I guess this is the last point, the soul of the wicked will go immediately to the place of torment. The soul of the righteous will go immediately to the paradise, and the soul of the wicked will go immediately to the place of torment. At as I said, pag namatay na, wala na yan. No? Kung may nararamdaman ka sa bahay, no? Guni-guni mo lang yan. Sinasabi mo, parang nagpaparamdam si kuya, parang nagpaparamdam si mama, si si papa, no? Si lolo, si lola. Yan. Parang may naaamoy ako. May problema sa pang-amoy mo. No? Di ba? O kapag dating ng November 1, hindi ka nakadalaw doon sa puntod, no, nung minahal mo, parang natatakot ka, baka pag uwi mo, ikaw ang dalawin. The soul of the wicked will go immediately to the place of torment. Now, Luke 16:22, the rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment. 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20, in which he went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Now, ito medyo controversial tong text na to no? Mga kapatid. Kasi, bakit daw si Christ nagpunta daw doon sa prison? No? Proclaim to the spirits in prison. So, ito ginagamit ng ibang mga, ginagamit ng iba na sinasabi, meron pa rin pag-asa yung mga taong nandoon, no? Na namatay na. Kaya, nagpe-pray pa yung mga mahal nila sa buhay rito, di ba? Di ba? Pinagmimisa pa, no? Para yung kaluluwa ni ganito ay makalabas doon sa kung saang man lugar. Pero, isa pang punto rito, may mga Christian din na naniniwala na si Kristo talaga pumunta siya doon sa anong ginawa ni Christ doon? Para daw sabihin doon sa mga tao, and I remember when I was still in Bible school, when I asked this question to my teacher, sabi niya, alam mo, pumunta si Christ doon sa lugar na kung saan nandoon yung mga hindi Kristiyano, pinahihirapan para sabihin sa kanila, wala na kayong pag-asa. No? Gagawin pa ba ni Christ yun? No? Kinakailangan pa ba niyang gawin yun? Now, ang gusto kong sabihin, mga kapatid, no? In the context, it means that Christ preached to the disobedient people through the Spirit-empowered preaching of Noah's people, whose spirits are now in prison. The prison is the Hades, not purgatory or some other sort of probationary place. Now, paliwanag ko saglit. I guess I have explained this many years ago, na yung ibig sabihin nito, kasi ang context yung patungkol kay Noah, no? Sa panahon ni Noah, nangangaral siya. Siya ay tinatawag na the preacher of righteousness. Alam niyo mga kapatid, si Noah ay nangangaral bilang agent ni Christ. Noong panahon na yon, sa mga tao. At yung mga tao hindi nakinig sa kanya, noong panahon ni Jesus Christ, ay mga espiritong nandoon na sa bilangguan. Ang ibig sabihin, yung sinasabi pangangaral dito, hindi si Kristo pumunta roon mismo sa presohan at pinangaral sa doon sa mga nasa hell, no? Kundi nangaral na si Kristo sa kanila sa panahon ni Noah, pero hindi sila nakinig. Kaya nung panahong ito, sila ay nandoon na sa bilangguan, no? Sa 2 Peter, let me read to you 2 Peter chapter 2 verses 4 to 9. For if God did not spare angels when they sin, but cast them into hell. Now, ito ang isang problem ko minsan sa ibang translation, sapagkat I believe
na ang tamang translation dito ay hindi hell. Kasi alam niyo mga kapatid, ang ginamit na salita sa wikang Griego ay Tartarus. No? Tartarus. Yan ang ibig sabihin ay place of torment o place of darkness. Hindi ang hell, ang term na ginamit sa wikang Griego ay Gehenna. Ang ibig sabihin nun, yun yung final place ng mga taong wala sa Panginoon. So, but it was translated by some English translator as hell. So, wala na tayong magawa dyan. Pero nilagay ko lang yung Greek word just to show to you that I believe at this time, walang tao sa hell. Wala pang nasa hell. Wala pa rin si Satan sa hell. Kaya walang naghihintay doon na pagka, di ba, minsan ang picture ng iba, no? Pagka namatay ka ng mga wala ka sa Panginoon, naghihintay ni sa Satanas sa iyo doon. At meron siyang buntot at meron siyang hawak na malaking tinidor na naghihintay siya ron. Wala pang nasa hell. Yung tinatawag nating Gehenna. Pero meron ng nasa place of torment na pinahihirapan ang kanilang mga kaluluwa. Tartarus ang tawag doon, no? At sabi, meron din daw mga angels na nandoon na ngayon. Dating mga angels na nag-fall, na nandoon na. And they were chained. Noon, para sila nakagapos sa isang gloomy darkness to be kept until Judgment Day. And that is the reason why I believe that hell, no, that fire, yung sinasabing apoy, hindi siya literal. Bakit? Kasi kung merong talagang literal na apoy, bakit sabi merong darkness? Pag may darkness, tapos may apoy, wala nang darkness. Kasi mawawala yung dilim. And therefore, I believe that the term hell means torment, while the term darkness means hopelessness. Wala nang pag-asa. Wala nang nakikitang pag-asa, at hindi lang wala nang nakitang pag-asa, pinahihirapan pa ang kanyang kaluluwa. Nandoon pumupunta ang mga wala sa Panginoon. The wicked after death, while waiting for the final judgment, are kept and punished in a similar way to the angels that sin. The point here is this. There is no second chance for those in the place of torment. They cannot be rescued. But for those in paradise, the best is yet to come. So, yung mga nasa paraiso, ng mga mananampalataya, masaya sila. Hindi na maipapantay at hindi na maipaliliwanag ang kagalakan nila, pero kulang pa. Because the best is yet to come. Pero yung mga nandoon sa place of torment, wala na silang pag-asa. At ang matindi, mas worse pa ang haharapin sa araw na bumalik si Jesus Christ. So, ito ay isang panawagan sa atin para lalong maging masipag sa larangan ng pagtuturo at pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, meron kayong gustong itanong o gustong liwanagin? May microphone si Alfred na hawak para dalhin sa inyo at saka si Saya. Okay, si Jericho ay may tanong. Andito na. Pastor, di ba malinaw naman na sinabi sa kwento ni Jesus about kay Lazarus na may dalawa silang patutunguhan intermediately. Yung case ba ni Samuel sa 1 Samuel 28 is an isolated case? Or image lang yun? Yung tinawag siya para ni Saul para humingi ng payo. Okay. Yung sa Old Testament. Old Testament. Okay. Well, I don't think I can say it is an isolated, but I can say that it is not a, what do you want to prove about that? Wala na tayong idea sa nangyayari dito sa Still, maging yung case na yun, nagsasabi, wala tayong idea kung ano nangyayari sa kanila. Sa isang sitwasyon lamang, ipinakita lamang doon na, nagpakita si Samuel sa hindi natin maintindihang dahilan at in the sovereign way, ang Panginoon pinayagan niya para i-declare lalo pa ang pagiging disobedient
at ang rebellion at ang pagiging walang pag-asa ni Saul na siya ay makakabalik pa sa pabor ng Diyos. Yun. Si Kuya Philip. Pastor, sa lahat ng reliyon ngayon, binabanggit yung pagtanggap, ligtas ka na, pagsisisi, tanggap ka na. Pero may binabanggit sa Episo, Kapitulo 1, talatang 13, Pastor. Yun daw, sumampalataya at nalaman ang Ebanghelyo, tinatakan ng banal na Espiritu. Ano yun? Ang banal na Espiritu ba, makikilala ka lang ng Diyos na ikaw ay may banal na Espiritu nung isisi mo ang kaluluwa mo sa Panginoon? Kasi yung parang sinabing tatak ng Espiritu. Baka naman maraming nagtanggap, nagsisi, walang tatak ng banal na Espiritu. Okay. Kaya gusto ko malaman yung... Kuya, yung salitang ginamit doon, seal, the sealing of the Spirit, ito ay isang imagery na naiintindihan maging ng mga tao nung unang panahon, lalo na ng mga sinusulatan ni Pablo, sapagkat alam natin na sa Middle East, isa sa mga gawain at isa sa mga trabaho ng mga tao ay mag-alaga ng mga tupa, ng mga baka, no? At ito ay tinagawa nila, tinatatakan nila yung mga hayop para malaman kung sino ang may-ari. 'Di ba? 'Di ba nilalagyan niya yung tatak kasi magkakamukha yan pagka nagsama-sama yan sa isang malaking lugar, hindi mo malaman kung saan yung sa'yo. Kaya meron silang mga tatak. Ang punto ng salitang tatak, hindi ibig sabihin na meron tayong tatak na parang ID o merong naka-mark sa atin, di ba? Na ganoon, kundi ang punto ng salitang tatak, kilala ng Diyos ang mga kung sino ang Kanya. Kilala niya kung sino yung Kanya. Yun yung ibig sabihin ng tatak. So, kung ikaw ay totoong nanampalataya kay Kristo, kilala ka ng Diyos na ikaw ay sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka totoo, no, ikaw ay mapagkunwari lamang, ikaw ay akala mo Christian ka, yun ang problema. Maaring kilala ka ng mga iba na Christian pero hindi ikaw kilala ng Diyos na sa Kanya. Kaya yung gamit ng salitang tatak ng Espiritu Santo, ibig sabihin ay the Lord knows you, the Lord owns you. God owns you. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. No? Yun po. At bakit Espiritu Santo? Sapagkat pinangako ng Panginoong Diyos na ang sinumang nanampalataya kay Kristo ay pinananahanan ng Espiritu Santo. At hindi nakikita yung Espiritu Santo, no? Walang sino man sa atin na nakakita nun. Ang Diyos lamang na nakakita. Pastor, may isa pa akong tanong. Sige po, ate. Yung binabanggit sa Lucas 16:19, yung namatay na isa, diretso sa Hades. Yung Hades ba na yun? Yun na ba ang impyerno? O... Hindi po. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Na iba yung lugar ng paghihirap at iba yung impyerno. Bakit? Yung sa lugar ng paghihirap, pinahihirapan ang kaluluwa. Sa impyerno, pinahihirapan ang katawan at kaluluwa. At wala pang nakakapunta roon. Kailan makakapunta ang mga tao roon na wala sa Panginoon? Pag dumating si Kristo. Mayroong final judgment at dadalhin doon ang mga taong namatay na wala sa Panginoon, na nandoon sa lugar ng paghihirap. Bibigyan ng panibagong katawan para lalong maghirap doon sa impyerno. At yun, meron na silang yun ang yung tinatawag niya. Kaya nga pwede nating sabihin na yung mga nandoon nasa Hades o place of torment, the worst is yet to come. No, while for the Christian, the best is yet to come. Yun po. Hello. Ako, Pastor, may tanong. Sige, ate. Parang kararating mo lang, ate. Biglang may tanong ka na. Kasi po, sabi kanina... nandun ka kanina, nakatayo. Oo, sige. Kasi kauupo mo lang pala dyan. Pastor, yung, di ba sabi kanina, kapag ang kaluluwa ay kapag ang tao namatay, natutulog ang kaluluwa. Nakla sa isip ko, kapag ba ang tao ay namatay, ang kanyang spirit ba ay may tungkulin? Ang Kagaya kanyang ng tao espiritu na- ay may tungkulin? Ang ibig sabihin, dapat meron siyang gagawin? Ganon? Opo, kasi
kanina, di ba sabi kapag ang tao namatay, natutulog din yung spirit niya. Hindi ko sinabi yun ate ha. Hindi natin paniniwala yon. Paniniwala yan ng mga sabadista, paniniwala yan ng ibang grupo na pag namatay yung tao, yung kaluluwa niya natutulog. Ang tawag doon ay soul sleep. Hindi po natin pinaniniwalaan yon. Kasi kung tulog, ay walang gagawin. Tulog eh. No, pero pagka namatay ang tao, namatay tayo, ang mga mananampalataya, nandun tayo sa piling ng Panginoon. Anong ginagawa natin? Well, sinasamba natin ang Panginoon, no? At hindi masyadong marami ang mga sinasabi ng Bible patungkol sa ano ba yung activity ng mga namatay na Christian doon sa heaven. Walang masyado. But we can assume they are worshiping the Lord, they are enjoying the presence of the Lord, no? So something like that. Ate. Pero ano yung tungkulin, yun. Yun yung ginagawa niya. Pero kung tulog siya, wala siyang magagawa. No? At saka sobrang himbing ng tulog kasi marami nang namatay ilang libong taon na nakarang. Ngayon, tulog pa rin. No? So, parang pelikula lang yun. Ano? Ang tagal mo natulog. Ano? Pagkatapos, nagising ka. No? Sige. Meron pa po? Sige, at Ludi. Pastor, ano pong pagkakaiba ng kaluluwa sa espiritu? O same lang po? Oo, wala na akong time ipaliwanag sa inyo ngayon. Pero pag binasa nyo yung Bible, makikita nyo na minsan ginagamit kaluluwa, minsan ginagamit espiritu. The point is, itong kaluluwa sa espiritu ay synonymous. So hindi siya magkahiwalay na para bang magkaibang entity. So yung kaluluwa ay may espiritu at yung espiritu may kaluluwa. Isa lang siya, no? So kaya katulad ng sinabi ko when I was still in my previous Bible school, no, during our theological defense, I have defended trichotomy na ang tao binubuo lang ng tatlong bahagi, ng katawan, ng kaluluwa at ng espiritu. And then later on, I have seen in the light of the scripture that I think it cannot hold water. Mas nakita ako na yung kaluluwa sa espiritu ay synonymous ang gamit. Gisan ginagamit yung kaluluwa, ginagamit yung espiritu, iisa lang ang ibig sabihin. Halimbawa, meron nakalagay sa Job, no? Hindi ko mapo-point sa inyo yung eksaktong verse. Sabi ni Job, ang aking kaluluwa ay nagagalak sa umaga at nalulungkot, at ang aking espiritu ay nalulungkot sa gabi. Paano yun? Paano yun? Naisip niyo ba, nalulungkot ang kaluluwa sa umaga na, tapos pagdating sa gabi ay natutuwa, pagdating sa gabi ay nalulungkot. So ang punto lang ni Job doon, isa lang 'yon, na yung nararamdaman niya yung kagalakan, nararamdaman din niya yung kalungkutan. Yun lang 'yan. 'Yan ang sagot ko. Sige, last si Alan. Ito, dalawang tanong po ito. Una po, sabi nyo kanina, hindi tayo natutuwa sa kamatayan. Oo. Parang contradicting po yan sa stand natin against death penalty. Kasi kung tayo hindi natutuwa sa kamatayan ng kahit sino at ng sino man, yan may makasalanan o hindi, bakit po tayo ngayon umaayon sa usapin ng death, hindi wala po tayong death penalty. Wala na po tayong usapan doon. Pero naniniwala po ako na ang reform, naniniwala siya na kapag pinanukala ang death penalty, tayo po ay aayon doon. Ano po ngayon, yan po ba ay contradicting sa ating paniniwalaan na tayo ay hindi dapat natutuwa sa kamatayan ng sino man? Okay. Wala po quantifier kasi yung sino man eh. Pag sinabing sino man, yan man ay makasalanang publiko o makasalanang pribado, hindi po tayo natutuwa. Ayun, isa. Mamaya po, sagutin niyo po muna. Samahin mo na. Para Muna, depende po doon ang tanong ko. palagi ko hindi siya nagko-contradict, Alan, kasi hindi tayo natutuwa sapagkat alam natin na ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Hindi tayo namamatay. Dapat, no? Ang tao ay nilikha ng Diyos para mabuhay, hindi para mamatay. Nagkaroon ng intrusion, ang kasalanan. At ang kasalanan ay naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kamatayan. At ang kamatayan ay justice din ng Diyos. No, doon natin titingnan yung death penalty. Bakit may death penalty? Sapagkat ito ay pagpapahayag ng justice ng Diyos.
But even though na napapahayag yung justice ng Diyos in death penalty, we're still in the back of our mind, we're also unhappy to see the consequence of sin. And the consequence of sin is death. No? And whether that death is being happen in a natural way, we died naturally, or we died because of sickness, or we died because of accident, or we died because of the death penalty that is being imposed by the government, still we can say it is the product of sinfulness of man. And that's something that we are so grieving as Christians. Yun. Yung pangalawa, Kung ganun po, so tayo po ay walang death penalty. Ibig Oo. pong sabihin, hindi po tayo paniwala na dapat patayin ng sino man sa anuman niyang kasalanan. Tama po, hindi. oo, Tama po. dahil wala So, tayong death penalty. Tama po, wala nga po tayong death penalty. Oo. Ibig sabihin, tama po ba na tayo ay natutuwa sa napapatay at namamatay sa isang paraan na hindi ayon sa batas? Hindi. Hindi po dapat. Sige Oh, po. yun lang naman. Yun lang. Kung ang isang tao ay pinatay, murder yon. Kung siya ay pinatay na hindi, di ba sa Bible, merong murder, meron ding tinatawag na unintentional killing. Merong manslayer. Kaya nga sa batas natin, may manslayer, iba yung manslayer, iba yung murder. Murder is completely, di ba, unbiblical and completely, masasabi natin, is not right in the eyes of God. No. Well, but we are also unhappy to see that our government is not imposing death penalty. You know why? Because I believe death penalty is biblical. But we cannot do anything about that because it is the government. They are in power. No, but many of the things in our constitutions, nakikita ko maraming kulang, maraming dapat ayusin, no? Upang umayon sa Bible, pero wala naman tayong magagawa diyan. Sa bagay na 'yan. Kahit nga sa issue ng, 'di ba, sa marital relationship at marami pang iba, marami doon ay masasabi natin magkokontra talaga sa Bible. No? So, yun ang aking sagot doon. Okay, I guess it's already time to break. Thank you.